Pagpasensyahan na po yung aking pronunciation kasi po ay probinsyana po kasi talaga ako. Kaya kahit anong salita ako ng malambot na Maynila, ipalibot ko talaga yung puro mga Bisaya. So ganito po ang tanong ko, Doc. Opo, Bohol. Kasi Doc, nag-start ako ng low carb 2021. So, na-amaze po talaga ako kasi dati, kinabahan ako sorry po. Na-amaze po talaga ako kasi dati, yung aking allergic rhinitis, halos mungo na po talaga ako noon. Kunting alikabok lang, talagang nagtitrigger sa akin. Awa ng Diyos ngayon po talagang nawala na 5 years, almost 5 years po nawala. Tapos frozen shoulder, madami hyperacidity, tapos yung sleep disorder. Pero basta marami pong nawala. Ang ano ko lang po, Doc, ano po kayang mali ko kasi since nag-low carb ako, matakutin ako kasi takot ako mag-cheat, takot ako, basta gustuhin ko man, ang iniisip ko, baka may bad effect. Ngayon, ang ano ko po, bakit po minsan kaya, Doc, na strict low carb naman ako, may panahon na nag-elevate yung aking blood pressure. Ano po ba kaya ang mali ko? Kasi mula po kasi nung bumagsak yung timbang ko from 68 or 70 to down to 45, parang nag-alala ako kasi biglang piyakot yung mukha ko. Ang ginawa ko po, sabi, kasi walang gana talaga noon, panahon na yun. Ang ginawa ko, kumain. So, nakabawi ako after 3 years after, parang masarap na kumain, excited na kumain, tapos nag-lifting na po ako ng dumbbells, so masarap na kumain. So ngayon, parang pagka-after ng fasting ko, excited na ako kumain, so kumain. Minsan makakain ako ng halos 500 grams. Tapos minsan, pag napasubo ako sitsaron, isang harapan ko lang, maka 2 packs ng sitsaron. Ang inano ko daw, 2 packs sitsaron? Oo. Kasi nga, ibinawi ko, ang sabi naman kasi po ay, okay lang kasi until satiety naman, hindi pa naman ako na-satisfied dun sa pagkain. Kaya, sige, kain lang din para ayaw ko nga pumayat masyado dahil sa edad kong 54. Takot ako, parang nagkakasag na po ako Parang matanda na ako tingnan. Kaya, sige, kaya na kain. Kaso lang po, Dok, minsan elevated po yung ano pong cause. Tapos yung cholesterol ko ay 70. Natakot ako. 70? 17. 17. Opo. Tapos yung akin naman pong doon sa SGOT, SGPT, dating 500, sabi mo kasi, alisin ko muna yung yung kasi sa processed food ko is butter lang talaga. At saka yung minsan naman yung all-purpose cream. So inalis ko yon. So bumaba yung aking SGPT down to 121 na lang ngayon. So nasuwan ako. Ang concern ko lang is, yung cholesterol ko, di ba yung nakakatakot? Okay. So, non-stop na, takot tayo sa cholesterol. Po, tsaka yung minsan po yung, kaya palaisip ako, lagi akong nag-iisip na pag may sintomas na naman akong maramdaman, sasabihin ko na lang sa sarili ko, hala, high blood na naman yata ako. Nag-iisip na naman ako, parang ganun. Yung aking mind, yung aking inisip, parang hyper ako sa mga iniisip ko, baka hindi ako nag-iisip, wala naman dapat isipin, awa ng Diyos naman, bless naman. Pero bakit gano'n? Napaka-hyper yung aking utak. So, iniisip ko na baka may anxiety. Pagka ganyan na, parang may anxiety. Kahit na perfect, or wala naman perfect, no? Kahit na nagagawa mo yung strict low carb, natutuwa ako, nag-exercise po kayo, and still, you feel something na pagka nakita mo yung BP, lalong, so malamang baka every 5 seconds, sinuulit mo yung BP? Hindi naman? Okay. So, continue. Pag elevated ang BP, maraming factors. Number 1 is yung puyat. Number 2, yes, yung stress. Marami po talagang factors yan. Ang tandaan ninyo, this is a lifestyle. It will take, pag kami nag-comment na sa inyo na payat-payat nyo, that's the time that you need to lift weights, do strengthening exercise. Then it will take a year or 2 years
bago mo yung best version na appearance. Huwag nyo kayong mag-focus lang sa appearance. Dapat yung inner na mga health condition ang i-focus nyo. Appearance, last na yan. Kaya pag kami nag-comment sa inyong ganyan, nothing to worry. It will take a year or 2 years bago sila masasanay sa... Ngayon, pag nakikita ko kayo, ang ganda ng ano nyo. So, continue your lifting, tulog na maaga. Number 1, nagkokos ng puyat, cellphone. So, turn off your cellphone, 8 p.m. pa lang or 7 p.m. Turn off. Then, do low carb, keto. Tuloy-tuloy nyo lang po yun. Tapos, meron akong judge. It took us 7 months bago ako magbawas ng maintenance sa kanyang hypertension. Judge, very stressful yan. Lalo ngayon sa Senate, sa Congress. Diba? Mga lawmaker, law bender na. Ito po. Okay, so, continue. Trust the process. Be patient. Hindi yan 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. It will take years, 2 years. Sabi nga ni Ma'am Janet, no? 2 years minimum yung insulin resistant. Okay? Alright. Sir. Good afternoon po. Usually, ang talaga nagpa-practice po doc ng low carb is yung misis ko, no? But I got influenced kasi nakita ko yung significant changes sa kanya. Talagang yung mga medicines niya nawala na. Although may natigir pa, 1 o 2 ata. However, ako yung isa sa na-influensya niya. And I will consider myself as not really a religious practicer of low carb, kundi inconsistent erratic, no? However, when it comes to low carb, wala kang makitang mali eh. Tama siya eh. And somehow you're convincing yourself tama siya. But in terms of practicing, talagang hirap eh, no? So, ang nakita ko lang, when you explain low carb to other people, it has the notion and it creates as parang synonymous siya that you should be well off. Kasi when you describe to them the food that you're supposed to, parang katulad na sabi niya kanina, bawal kanin, bawal pasta, these are ordinary food na kaya ng tao. But when you describe to them the kind of food that they should eat, parang pang mayaman lang yan. So, your notion of this. At yung mga suggestion nyo para sa mga hindi naman talaga. Okay. So, it's not true, no? Because when you are a high carb eater, every 2 hours gutom. So, kakain ka ulit. Pero sa totoo lang, when you into low carb, baka 1 or twice a day ka na lang kumain. So, hindi siya pang mayaman or pangdahatan to. You can eat egg. No? You can eat fish, pork, or mas madalas, no? Pork and beef. Because yung satiety is mas matagal. Unlike puro vegetable, ang bilis mo rin magutom. So, hindi totoo po na marami pong mga low carb na meal na affordable. Nagiging mahal lang siya kasi iniisip niya 3 times a day siya kumakain eh. Meron pa merienda. So, nagiging 5, 6. So, kung ganun ang gagawin mo at kinain niya yung pork, beef, mahal nga. Pero, once you change to low carb or keto, once or twice ka na nga lang kakain. Magluluto ka once lang. So, ano mo, kuryente, kung gasto, kung ano kayo, disaksak, kung gasto, matitipid mo, gas. Kasi once ka na lang nagluluto. Marami kang hindi lang sa meal, dun mo masasabing na mahal or nakakatipid. Halos lahat matitipid eh. Lalo na pagka naging lifestyle mo siya, na-lessen ang medication mo. 8,000 a month, 20,000 a month of medication. Ngayon, wala, 0. Ang laki ng tinipid mo. So yung food, hindi mo na maiisip yun. Gagastos ka, mahal-mahal naman ng pagkain na yun.
puro ito kakainin. Pero at the other side, na out mo ang medication, once ka na lang magluto, aba, mas malaking tipid yun ah. Diba? So, huwag tayo mag-focus lang sa yung pagkain na yun. The general picture ang titingnan ninyo. Pinaka-importante naman dito is water. Pag walang water, naku po. Diba? Alright, last question. Good afternoon po. Good afternoon, Doc. Ay. Ano ba? Na-diagnose po ako na diabetic po ako. My first laboratory was February this year. Actually, tapos after that, a week ago, nag-second opinion ako for laboratory kasi parang hindi ko ma-accept on myself na, ay, diabetic ako. Kasi parang torturing. Yung tatay ko diabetic, yung nanay ko diabetic. Tapos, they pass away na magkasunod lang na taon. So, nandun din ako sa point na ayoko uminom ng gamot. Kasi parang, even before pag nilalagnat ako, parang ayoko uminom ng gamot kasi hindi po ako pala inom ng gamot sa madalit sabi. So, wala akong tiyagang uminom ng gamot. Actually, hindi ko mo alam kung nasa tamang path ako, yung ginagawa ko. And then, I started na mag-low carb po. So, from 56 kilos, turning 4 months na akong nag-low carb. Nag-down yung weight ko into 47 kilos. Actually, last month, nag-46 lang ako. Nag-gain ako ngayon ng 1 kilo kasi nag-protein ako. The wrong is, I stopped my medication. So, sabi ko, titignan ko in 3 months kasi ngayong first week of October, meron na akong laboratory ulit. So, titignan ko, sabi ko, kung tama ba yung ginawa ko, parang kung magiging good or hindi ko pa alam. So, anong result? Waiting pa actually, pero dun sa everyday monitoring ko ng sugar ko, so, dati po, nagpa-fasting ako 10 hours, tapos mag-break ako 10 to 12 hours. Walang kinain at all. Nagto-200 pa ako, 580. Wow. Pero, when I started ng low carb, naramdaman ko siya, nakita ko yung difference after a month. Nag-145, nag-125, and then nag-engage ako into regular exercise. Sometimes nag-walking ako, sometimes walking, jogging. Yun yung mga ginawa ko. Tapos, nag-strict ako na mag-performance na po kung hindi ko makain ng rice. Yung sweets din, tinanggal ko. Pero minsan, nadadapa ako sa tinapay, especially the hot pandesal morning. So, nag-iisang pandesal ako. Kaya lang, hindi ko po alam talaga if nasa right path ba ako lang ginagawa ko. Okay. Kung recently diagnosed na diabetes, madalas hindi muna ako nagbibigay ng medication. Sasabihin ko lang, change what you eat. Then after 3 months, let's repeat. Mukhang ikaw matagal ka bago magpapaulit ng labs, right? At 3 months din? Yes. Okay. Pero 34 months ka nang naglo-low carb. 3 to 4 months. At 34. So kung 3 to 4 months, merong improvement dyan. Madalas, ganyan mga patient ko, ang gagawin nila, gagawin ng low carb, then after 3 months, nagpapalab. Saka lang, nakakatawa, no? Magpapakonsult sa akin, normal na. Normal na. So, sabi ko, ano pang hihingi mong advice? Pero totoo naman, Doc, kaya po ako lumapit sa inyo is to know more about low carb because napanood ko lang kayo, ginawa ko yung sinasabi ninyo, how come yung 30 years na hindi bumaba ang sugar ko, in 2 months, 3 months, bumaba. So, you are the pilot
of your health destiny. So, huwag kayong mabahala. Ang mahalaga dyan, alam nyo, magpapa-laboratory ka, magpa-consult para more knowledge, more learning, para magawa nyo ng tama ang low carb. Hindi siya madali, pero with the right guidance and doctors, you can, no, ma-reverse ang diabetes.